Gustuhin man nilang magreklamo na pagpasiyahan niyang kailangan nilang magtiwala, si Taejo mismo ang gumawa nito at ipinakita rin niya ang kanyang kakayahan kanina. Kaya naman napagpasiyahan niyang maniwala, ininom ang antidote na bigay ni Taejo kahit na walang pruweba upang ipakita sa kanya na mayroon silang tiwala sa kanya. Ngayong nainom na nila ang antidote, ipinag-utos ni Changhun na siya ang mauuna suportahan siya gamit ang mana gun kung sakaling mang magtangkang tumakas ang water deer. Sa sandaling mas lumapit pa si Changhun sa water deer nagsimula na itong magkaroon ng reaksyon. Kahit na alam niyang hindi siya gagalawin, naglabas pa rin ito ng napakalakas na hiyaw. Nagbigay ng babala sa mga tao na huwag siyang lapitan. Ngunit kung sa tingin niya sapat na ito para sa iyay lubayan, doon siya nagkakamali. Mas lalo pang lumapit si Changhun sa kanya, at gamit lamang ang isang pag-atake kanyang pinugutan ng ulo ang water deer at napatigil ito sa kanyang paghiyaw. Nagpagulong-gulong ang ulo nito patungo sa kanila. Bago pa man mahuli ang lahat, ang isa sa kanila ay nagbigay ng babala na mag-ingat magsisimula ng sumabog ang lason ng water deer sa kanyang likod. Tama nga ang kanilang hinala, sa sandaling malagutan ng hininga ang water deer agad na kumalat ang lason nito sa paligid. Noong una hindi gaanong sigurado ni Taejo kung gaano magiging effective ang kanyang antidote ngunit ngayong nakikita na niya ito gamit ang kanyang mga mata. Hindi na rin ito masama, lalong-lalo na ang mga sinabi ni Boss Beck na magiging bodyguard niya at mayroon silang tiwala. Unti-unti na silang nagiging exposed sa lason nito ngunit labis na lamang ang kanilang pagtataka. Ilang segundo na ang nakakalipas ngunit nakakahinga sila ng walang problema. Nakahinga siya ng maluwag, mabuti na lang at nagbunga ang kanilang tiwala at totoong epektibo ang antidote na ito laban sa lason ng water deer. Isa-isa silang humingi ng pasensya. Hindi nila inaasahan na ang nag-iisang gumawa ng mosquito antidote ay may kakayahan ding gumawa ng antidote laban sa lason ng water deer. Ngayong wala ng issue pa inanyayahan niya silang ipagpatuloy ang kanilang paghunting sa mga water deer. Ngunit bago pa man sila magpatuloy sa susunod, ipinag-utos niya na katayin ang water deer dahil sa sandaling magsimula na silang magbenta ng antidote laban sa lason nito sigurado siyang magkakaubusan ng water deer. Sa kabilang dako naman, sa Samhan Empire Capital, New Seoul na matatagpuan sa dating Manchuria region. Pupunta tayo sa Mirini Group Headquarters kung saan nagtatrabaho ang anak ni Boss Beck. Kasalukuyan siyang manager sa kumpanyang ito kahit na hindi halata lalo na at medyo bata-bata pa siya. Nilapitan siya ng deputy head nila kung totoo ba ang kanyang nasagap na balita, kung lumaki siya sa Beck Orphanage. Hindi naman ito ikinakahiya ni So-yeon kaya't sinabi niya na tama nga ang sabi-sabi na iyon, na lumaki siya sa bahay ampunan. Sa sandaling marinig niyang tama iyon, gusto niyang ibaba ni So-yeon ang lahat ng project niyang ginagawa ngayon. Labis na lamang ang kanyang pagtataka, hindi mo ari kung tama nga ba ang kanyang narinig. Ngunit seryoso ang kanilang head, gusto niya na pumunta si So-yeon sa Goryeo mayroon siyang gustong ipatrabaho sa kanya na isang malaking pabor. Ang kanyang tinutukoy ay may kinalaman sa kanyang nabasa sa pahayagan, ang balita ukol sa bagong kumpanya na Taehong Bio. Hindi niya moari kung anong meron ngunit hindi niya ikinaila na nabasa na niya ang balitang ito, lalong-lalo na tungkol sa antidote laban sa lason ng water deer. Ngunit hindi lamang iyon ang alam ng kanilang deputy head, laking pagkagulat ni So-yeon nang kanyang marinig na ang Beck Drugstore ay isa ng subsidiary ng Taehong Bio. Ang rason kung bakit pinapapunta niya si So-yeon sa Goryeo ay upang damaykit siya sa kanyang ama, maghukay ng impormasyon ukol sa bagong antidote, kunin ang formula nito upang magamit para sa kanilang boss. Naninisik ang kanyang mga mata, hindi man direkta ngunit para bang gusto nila siyang gamitin bilang spy sa kanyang ama at tradorin ito kapalit ng magandang posisyon sa kumpanyang ito. Nang biglang may tumawag sa kanyang telepono at kinuha ang kanyang atensyon. Nang makita niya na ito ay kanyang ama, humingi siya ng ilang sandali sa deputy head at kakausapin niya lamang ito. Habang kausap niya ang kanyang ama, minamadali siya ng deputy head na gumawa agad ng desisyon at kailangan niya ding gumawa ng report. Habang nakatayo sa isang tabi, matyaga siyang naghintay ng kasagutan mula kay So-yeon hinihintay niya na pumayag ito nang sa gayon mas lalo pang tumaas ang kanyang sahod. Ngunit mukhang hindi na ito mangyayari pa, hindi man niya narinig ang pinag-usapan ng dalawang ngunit kakaiba ang saya ni So-yeon sa mga sandaling ito. Hindi pa rin siya sumuko, minadali niya siya na sumagot na ngayon din para sa kanyang desisyon kung tutulong ba siya.
Kung may kinalaman ito sa Gurye, sinabi ni Soyeon na Saye babalik na ngayon din. Labis na lamang ang kanyang tuwa, gusto na nilang pag-usapan ang mga detalye sa kung ano na ang susunod na hakbang nilang gagawin. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, hinubad ni Soyeon ang kanyang ID at hinagis ito sa kanilang head deputy. Mayroon pa nga siyang ngiti sa mukha na abot-tenga, dahil simula sa araw na ito siya ngayon ay hihinto na sa pagtatrabaho sa walang kwentang kumpanyang ito. Nagsimulang magtalon-talon ang head deputy, gayunpaman kahit ano paman ang kanyang sabihin hinding-hindi na babalik pa si Soyo at pinakyu pa nga siya habang paalis ito. Sa building na nabili ni Taejo sa Gurye City, nakabalik na sila mula sa kanilang hunting, inaayos ang kanilang mga nalikom sa storage. Pinuri niya sila sa maganda nilang pinakita ngayong araw at madami-dami din silang nagawa. Ngayong wala na silang gagawin pa, sinabi ni Taejo na maaari na silang makabalik sa bahay ampunan upang makapagpahinga siya na ang bahala sa iba pa. Labis naman ang kanyang pagtataka, bakit sila pinapauwi kung naatasan sila ng kanyang ama na bantayan si Taejo. Hanggang ngayon ito pera ng kanilang sinasabi, pinaalala niya sa kanila na kitang-kita na ng kanilang mga mata kanina na hindi niya kailangan ng bodyguard bagkus ang bahay ampunan na lamang at mga bata ang kanilang protektahan. Ngunit sa totoo lang, hindi gaanong nag-aalala si Taejo para sa bahay ampunan. Alam niyang hindi ito gagalawin ng mga masasamang tao kung ayaw nilang magalit ang mga sibilyan sa Gurye. Ngunit dahil mas maganda na ring maging sigurado, mas mainam na lang kung mayroon siyang maaasahan. Sa sandaling maging maayos na ang kanyang kumpanya at magkaroon sila ng sapat na tauhan, mas magkakaroon pa siya ng karagdagang oras para makagawa ng iba't ibang medisina. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito, gusto niya lamang magkaroon ng sapat na pera para magkaroon ng magandang buhay ngunit mas lalo pang lumaki ang mga bagay-bagay. Hindi niya ito minasama, dahil kung hindi siya kumita ng ganito kalaking pera hindi sana siya makakabili ng ganito kalaking tirahan. Pagkapasok sa sarili niyang bahay, imbes na maging komportable hindi pa nga siya mapakali. Akala niya mamamatay siya sa podyo matapos maipanganak bilang isang mana-reject ngunit hindi siya sumuko at pilit na lumaban para sa kanyang buhay. Muntikan na siyang mamatay matapos pagtangkaan ng buhay niya ng kanyang stepmother, at matapos ang kanilang soul-sharing ni Tangganak. Lumipat siya sa Gurye, namuhay bilang isang porter at gumawa ng antidote, at higit sa lahat ang pinaka-importante ay ang mga tao na kanyang nakilala. Kung iisipin niya ang lahat ng ito na kamakailan lang nangyari, ang dami na palang nagbago nang hindi man lang niya napapansin. Ngunit isa lamang ang kanyang sinisigurado, ang Gurye pa lamang ang simula at gamit ito bilang pundasyon siya ay muling babangon. Habang Saye nagpapahinga sa kanyang tirahan, mayroong mga hindi kinikilalang kalalakihan na nagmamasid. Mayroong mga sindakita sa labas ng kanyang tahanan at base sa kanilang mga mukha sila'y hindi mapagkakatiwalaan at may binabalak na masama. Hindi niya inaakala na ang kanilang magiging target ay isang baguhan sa Gurye, at sa dami-dami ng kanyang bibilhin bahay agad ang inuna nito. Paliwanag ng kanyang kasama ito ay nang dahil sa mosquito antidote na pamatok sa masa, at kamakailan lang mayroon siyang mga narinig na balita na magkakaroon na din ng water deer antidote at ang kanilang target din ang may gawa ng medisinang iyon. Nagalit ang kanyang boss, alam na niya ang balitang ito kaya't hindi na kailangan pang ulitin. Nasasayangan siya, kung hindi lang sila nautusan ni Hoonsok sila sana mismo ang makikinabang kay Taejo kung sakali. Kahit nagustuhin pa man niyang makialam, wala siyang magagawa kailangan nila ng drug supply ni Boss Joe kaya naman kailangan nilang makinig kay Hoonsok. Ngayong tapos na sila sa kanilang pag-uusap, nagsimula na ang dalawa sa kanilang plano na manghimasok. Mula sa pagbukas ng pinto nang hindi nagkakaroon ng malaking alarma, sila ngayon ay unti-unti nang papalapit sa kung nasaan si Taejo. Bago sila tuluyang pumasok sa loob, ipinaalala niya sa kanyang mga kasama na huwag itong kausapin, gamitin ang karayom agad-agad dahil sa sandaling mangyari ito, madali na lang nila siyang madadala sa kung saan man nila siya gustong dalhin. Sa sandaling bumukas ang pinto, dahan-dahan silang naglakad, nakahanda ang karayom na ituturok kay Taejo. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas nakita na rin nila ang kanilang target hindi na nag-aksaya pa ng oras at binabalak na nila itong turukan. Ngunit bago pa man ito tumama, bigla na lamang may humawak sa kanyang kamay at pinigilan ang karayom. Ang hindi nila alam, kanina pagising si Taejo pinag-iisipan niya kung hahayaan niya lang bang maturukan siya at alam niyang hindi naman ito tatalab ng dahil sa poison arts niya.
Tinanong ng kanilang boss kung bakit hindi niya pa iturok ang karayom. Ngunit kahit na anong gusto niyang igalaw ang kanyang kamay, hindi niya ito magawa at hindi siya makawala kahit na anong gawin niyang pagpupumiglas. Nagsisimula na siyang pagpawisan ng malamig, nagtataka siya sa kung ano na ang nangyayari lalo na at wala silang makita sa dilim. Para sa kanyang tauhan na nakahawak ng karayom, napatingin siya sa paligid bigla na lamang nawala ang target at ang hawak-hawak niyang karayom kanina. Sa mga sandaling iyon, bigla na lamang lumitaw si Taejo sa harapan ng kanilang mga mata at hawak-hawak ang karayom sa kanyang kamay. Nagsisimula na silang magduda dahil base sa kanilang impormasyon ang kanilang target ngayong gabi ay isang mana reject. Hindi man niya maipaliwanag kung ano ang nangyari, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa at mas marami ang kanilang bilang at nag-iisa lamang si Taejo. Ngunit nang makita niya ang binabalak gawin ng kanilang target, labis na lamang ang kanyang pagkagulat. Itinutok ni Taejo ang karayom sa kanyang bibig at unti-unti niya itong ininom. Ang epekto nito ay naging malaking advantage sa kanya taliwas sa inaasahan ng mga taong nanghimasok, kaya't tinanong niya kung mayroon pa ba silang dalang extra. Matagal nang may mga sabi-sabi na ang sindikato sa slums ng Goryeo ay nagpapakalat ng mga droga, dahil hindi pa rin ito napapatigil hinala ni Taejo mayroong mataas sa Goryeo na sumusuporta sa kanila. At ang droga na kanilang ginagawa ngayon ay nasa kanyang harapan na, kung tutuusin ang droga ay isang klase din ng lason na may ibang katangian. Alam niyang pag nakamit na niya ang 4 na star ng Poison Spirit Art kayang-kaya na niyang tiisin ang side effects ng droga. Alam niya ito nang dahil kay Tanggan Ak at nang siya ay naglilibot sa martial world madami itong naka-enkwentro na kung ano-anong klase ng droga. Kaya naman hindi alintana kay Taejo ang inumin ng drogang ito. Bagkus ginagamit na nga niya ito kasalukuyan sa mga taong nanghimasok ng kanyang bahay. Hindi makapaniwala ang kanilang boss sa nangyayari sa kanyang mga kasama, nilapat lamang ni Taejo ang kanyang palad sa mga ulo nito ngunit nagawa na niyang lasunin sila at nagpapakita ng sintomas ng droga. Binigyan niya siya ng babala, na kung ayaw niyang matulad sa kanyang mga kasama gamitin na niya ang natitira niyang oras para sabihin kay Taejo kung sino ang nag-utos na manghimasok sa kanyang bahay. Nag-aalangan siyang ibigay ito, alam niyang malalagay siya sa pahamak sa sandaling umamin siya. Dahil sa hindi niya pagbigay ng kooperasyon, ginamitan na din siya ni Taejo ng dala-dala nilang droga at nagsimula siyang mapahiyaw sa takot at sakit. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang umaga. Sakay-sakay ng sasakyan si Jung Hak kasama ang kanyang mga miyembro patungo sa tahanan ni Taejo kung saan sila mayroong narinig na report. At ang nagbigay nito ay nagngangalang Taejo, ang tao na gumawa mismo ng mosquito antidote. Base sa natanggap nilang report, nagtangka ang gang ni Sang-shik sa isang bahay at nagtangkang manginap. Na-discover ng biktima kung sino ang mastermind at may kasama din itong ebidensya kaya't pinapatawag si Jung Hak. Hindi na niya kailangan pang pakinggan ang nilalaman ng report, alam na niyang si Hoon Sok ang may pukana nito. Naiinis lang siya dahil kung balak niyang gumawa ng gulo dapat lang nagtagumpay siya at hindi magdudulot ng sakit ng ulo sa bandang huli. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin, baguhan ang pangalang Taejo sa kanilang syudad. Ang problema ay si Baek Hongpyo dahil madaming tao ang rumerespeto sa kanya. Maaari niya lang sanang iduwit ang pangalan ni Hoon Sok ngunit alam niya na hindi ito maaari at hindi papayag ang taong ito sa isang simpleng kasunduan lamang. Kaya naman sa bandang huli, mas lalo lamang tatagal ang gulong ito. Dagdag pa dito ang request sa kanila na gumawa ng investigasyon na kung saan maaari silang madawit. Iniisip niya kung wala na ba siya talagang pagpipilian kundi ang paraang iyon. Bago pa man dumating ang grupo ni Jung Hak, nasa labas na sina Taejo at Boss Baek kasama ang mga taong nanghimasok sa kanilang tahanan kagabi. Hanggang ngayon epektibo pa rin ang drug ang ginamit ni Taejo, wala pa rin sila sa katunawang pag-iisip. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin sila at agad silang sinalubong ni Boss Baek. Ngunit hindi nila siya nirespeto, nilagpasan lamang nila siya at sinabing maaari na silang tumabi at sila na ang bahala. Dumating na ang investigador para sa sitwasyong ito ngunit patuloy pa rin ang kanilang pagkahibang, humihingi ito ng droga kay Taejo at tila ba walang pakialam sa paligid. Upang makasigurado na walang makakahadlang sa kanilang gagawin, ang kasamahan ni Jung Hak ay pinigilan si Boss Baek sa paglapit. Imbes na kausapin, bigla-bigla na lamang binunot ni Jung Hak ang kanyang espada. Nais niyang paslangin si Sang-shik, ginagamit ang kanyang autoridad na binigay ng Majesty upang magsagawa ng execution.
Ngunit siya ay napatigil nang bigla na lamang may lumipad na dagger papunta sa kanyang direksyon. Ginawa ito ni Taejo nang sa gayon may salba niya ang buhay ng witness lalo na at mayroon pa siyang mapaggagamitan nito. Mula sa kanyang telepono, nilabas niya ang ebidensya niya na kung saan sinabi ng nanghimasok sa kanyang bahay na ang pasimuno nila ay ang spokesperson mismo ng Ish Pharmacy. Base sa nangyayari at pagtangkang pagpalang ni Jung-hak sa witness, kinumpronta siya ni Taejo na mukhang alam na niya ang lahat. Hindi niya namukhaan si Taejo matapos ang huli nilang pagkikita sa Mount Eerie kaya't muli niyang tinanong ang kanyang pangalan. Sa sandaling malaman niya na ito mismo ang tao na gumawa ng mosquito antidote, ang punot dulo ng kanyang sakit ng ulo na ninisik ang kanyang mga mata. Gayunpaman pinakalma niya ang kanyang sarili, gusto lumapit siya at gusto niyang makita ang mukha ng taong ito ng maayos. Ngayon niya lang napagtanto matapos niyang pagmasdan ang mukha ni Taejo. Tila ba pamilyar ito sa kanya at nagkakilala silang dalawa dati. Naaalala na niya ang lahat, ang tao na nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang bastardong Porter na kanyang nakilala sa Mount Eerie ukol sa pangyayaring may kinalaman sa Elite Orc. Tinanong niya si Taejo kung siya ba talaga ang gumawa ng antidote, hindi naman ito itinanggi ni Taejo at sinabing tama nga sila. Nakahinga siya nang maluwag nang marinig niya ito, dahil para sa kanya hindi naman ito masyadong big deal. Dahil sa syudad na ito sinisigurado niyang mas mabigat ang kanyang mga salita kumpara sa taong nagsisimula pa lamang bumuo ng pangalan sa Goryeo. Gayunpaman binigyan niya parents si Taejo ng huling pagkakataon, gusto niya na paslangin na lamang nila ang mga taong nahuli nang sa gayon matapos na ang kanilang problema ngayong araw. Ngunit kung sa tingin niya papayag si Taejo ng basta-basta, doon siya nagkakamali at agad na tinanggihan ni Taejo ang offer na ito nang hindi nagdadalawang isip. Sa umpisa pa lamang wala na siyang pake-alam sa magiging kasagutan ni Taejo, plano niya talagang paslangin ang mga ito nang sa gayon wala ng ebidensya palaban sa kanila. Ngunit kung sa tingin niya siya ay magtatatagumpay ng ganun kadali doon siya nagkakamali. Ngayong mas tumaas na ang nakamit ni Taejo na stars kayang-kaya na niyang labanan si Jung-hak. Dinapensahan niya ang kanyang seri kahit na nabigla siya sa pangyayaring iyon. Ngayon alam na niya kung paano nahuli ang mga nanghimasok sa kanyang bahay, at yun ay walang iba kundi si Taejo. Nagawa man niyang maiwasan na magtamo ng matinding pinsala sa katawan, nagawa naman ni Taejo na galusan siya kahit papaano. Imbes na tumigil, balak niyang gamitin ang sitwasyong ito upang patawan si Taejo ng kamatayan sa pagtangka na pigilan siya sa kanyang trabaho. Hindi naman siya nagpatinag, kinutya si Jung-hak dahil para sa isang master ito lamang ang kanyang kakayahan. Bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata. Kailangan niyang mag-focus kung gusto niyang tapatan kahit papaano ang kakayahan ni Jung-hak. Mabilis na sumugod si Jung-hak, mabuti na lang at napansin ito ni Taejo dahil kung hindi muntikan na niya itong ikamete. Hindi siya makapapayag na puro lamang siya depensa at pag-iwas, muli siyang naglabas ng kanyang mga dagger mula sa ere. Ngunit bago pa man sila muling magtuos, mayroong eroplano mula sa himpapawid kung saan may tinig na maririnig at sinasabing tumigil sila ngayon din. Bago pa man lumala ang sitwasyon, mayroong mga tao mula sa eroplano at isa-isa itong tumalon papunta sa ibaba. Dahil sa kanilang mga kakayahan hindi na kinakailangan pa ng parachute, bagkus naglanding pa nga sila ng mala superhero base sa kanilang mga posang. Tamang-tama ang dating ni Lieutenant Jin-hang para pigilan si Jung-hak sa tinatangka niyang gawin. Kinumprante niya si Lieutenant Jin-hang, tinanong kung ano ang kanyang ginagawa dito sa kalagitnaan ng syudad lalo na sa mga oras na ito. Natawa naman siya nang tangkain siyang kwestiyonin, hindi niya kailangan ng permiso lalong-lalo na mula sa tao na tulad ni Jung-hak na tulad niyang isang master. Ikinagalit ito ni Jung-hak na masaksihan, nagbigay siya ng warning na kung ayaw niya ng gulo huwag siyang nakikialam sa problema sa loob ng Goryeo City. Depensa siya sa paratang na ito. Hindi siya nasa Goryeo City bilang isang sundalo tulad ng kanilang inaasahan. Dahil sa araw na ito isa lamang siyang normal na sibilyan na nagngangalang Oh Jin-hang. Kaya naman sinabihan niya si Jung-hak na mas makabubuti para sa kanilang dalawa kung maghihiwalay na sila dito at pakialaman ang sarili nilang mga business. Labis niya itong ikinainis, hindi siya sanay sa ganitong trato lalo na sa loob ng Goryeo City kung saan siya ay isa sa mga pinakamatataas na tao. Samantala kinamusta naman ni Lieutenant Jin-hang si Taejo, kung mayroon ba siyang tinamo na galos mula sa kanyang katawan.
Matapos mga mustahan hindi lamang pala ito ang pakay ni na Lieutenant Jin Ham kung bakit sila napadaan ng mga ganitong oras. Labis na lamang ang pagkagulat niya nang tanungin siya kung sino ang may pukana ng pangyayaring ito, kailangan niya lamang magbigay ng pangalan at sila na ang bahala. Sinisigurado ni Junyang na ang supplier sila ng antidotes para sa militar ay hindi magdadusa ng hindi magandang trato lalo na at malaki ang kanilang utang sa kanya. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.